Tatlo katao ang nasawi habang dalawa ang sugatan matapos pagsasaksakin ng kanilang kaanak sa City Ubas Barangay Kidalapong, Malita, Davao Occidental. Kinilala ang sospek na si Luciano Macalundang, 50 taong gulang, may asawa na residente ng Barangay Talogoy, Malita. Samantala, ang mga biktimang nasawi ay kinilalang sina Carmen Salmon, 58 anyos, Diosdado Manumba, 40 anyos, at isang Julito Balando Manungka, 42 anyos. Ang mga sugatan naman ay nakilalang sina Catherine Salmon, 26, dalaga, at isang Jerry Manungka, 26, na pawang residente sa naturang lugar. Sa panayam ng brigada kay Police Lieutenant Colonel Mark Donald Edgibal, hepe ng Malita Municipal Police Station, galing umano sa libing ng kanilang ama ang mga biktima. Pag-uwi sa kanilang bahay, nagkaroon ng inuman kasama ang sospek at mga bayaw nito. Lasing si Luciano nang makipag-usap sa kanyang asawa at nagmakaawa na bumalik na ito sa kanilang bahay matapos silang maghiwalay. Ngunit tumanggi ang misis nito at sinabing magpapagamot pa umano siya sa isang albularyo. Sinundan ito ni Luciano papunta sa bahay ng albularyo, ngunit nang hindi niya ito makita roon, bumalik siya at hinarap si Carmen, ang kapatid ng kanyang asawa. Bigla na lamang kumuha ng kutsilyo ang sospek at sinaksak si Carmen. Nang makita ito ng dalawa pang biktima, pinaghahampas nila si Luciano, ngunit hindi ito napigilan at sinaksak din niya ang dalawa na nauwi sa kanilang pagkamatay. Samantala, nasugatan naman sina Catherine at Jerry na agad isinugod sa pagamutan. Mabilis namang naaresto ng mga otoridad ang sospek at nakakulong na sa Malita Municipal Police Station. Sa panayam ng brigada kay Luciano, sinabi niyang sinisi niya ang kanyang mga bayaw at pamangkin ng kanyang asawa, kaya niya nagawa ang krimen. Inamin din niyang nagsiselo siya dahil pinaghihinalaan niyang may ibang lalaki ang kanyang asawa. Sa ngayon, inihahanda na ang kasong multiple murder at double frustrated murder laban sa naturang sospek. In the heart of changing lives, ito si Jovel Candado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.